Charge muna tayo, guys. Charge muna tayo. Wait, Yan. Charging. Charging na siya. So, yan na nga, guys, no? Bago tayo mag-start, i-share muna natin yung ating video para may makapanood yung ibang tao, no? Share muna natin ang ating video. Kayo din, baka gusto nyo i-share din ang video natin, paki-share na rin, diba? Paki-share na rin, guys, no? Paki-share na rin, guys. Paki-share na rin, guys. Wala. Share lang natin sa ating newsfeed. Newsfeed. Yan. Okay. 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 Yan. Sa GC. GC naman. Yan. Okay. Yan. Okay. So, sa GC naman tayo mag-share. Dali Share natin sa GC. Wait guys okay. Yan. So, na-share na po. Na-share na natin, no? Ang ating live. Yan. Okay bang ating audio? Okay po bang audio natin, mga kaibigan? Yan. So, tingnan po natin kung okay po ang ating audio. Tingnan natin ang ating audio. Okay ba? Tingnan natin ang ating audio. Okay naman. Okay ba? Tingnan natin. So, okay naman po ang audio natin at wala naman yung ingay ng aking electric fan. Ayan, okay na. So, okay na mga kaibigan, no? Urong ko lang akin. Yan. So, yan na nga po mga kaibigan. Eto, nakakapagtaka. Ang laking himala, mga kaibigan, no? Napakalaki pong himala talaga ang nangyari, no? Okay, so malalaman po natin anong malaking himala yung sinasabi ko. Yan. Alam naman natin mga kaibigan na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagalit, no? Nagalit po siya dahil nalaman po niya na siya po ay personal na pumupunta sa mga flood control projects at nakikita po niya yung sitwasyon. Yun nga, nakikita niya na substandard yung mga inilalagay ng mga materyales, kulang sa semento. So, nakita ng Pangulo natin na meron din pong mga proyekto na parang mga kinapi-paste lang, mga guni-guni. At yun, nilabas nga po niya yung listahan, no, ng mga contractors. At bidang-bida dito yung 15 contractors, mga kaibigan, no, na itong mga contractors na ito ay may kaugnayan doon sa kay Diskaya na isang tumatakbo ng mayor ng Pasig na nakalaban noon ni Vico Soto. No? So, mabuti na lang at hindi nanalo. So, eto na mga kaibigan. Mula nung napansin niyo ba mga kaibigan? Kasi ako pansin na pansin ko dahil syempre tayo po ay political observer, no? In fact mga kaibigan, bata pa lang ako, elementary, no? Elementary pa lang ako, political observer na ako mga kaibigan. Panahon pa ito, kasagsagan pa ito, no? Ng labanang Marcos at Aquino, no? Ninoy Aquino. At maraming beses ng mga kaibigan, ewan ko kahit bata pa ako during that time, elementary pa ako, interested na talaga ako. Nakikinig ako sa kanilang mga meeting de avance, no? Nagmi-meeting
nagmi-meeting de avanse itong, laban 'no, laban lakas ng bayan nina Ninoy Aquino sa lugar namin at nanonood talaga ako mga kaibigan 'no. At the same time kapag meron din pong mga, meeting de avanse yung, kina President Marcos ay gano'n din 'no. So ibig sabihin, bata pa lang ako political observer na po ako at may interes na talaga ako sa usaping pulitika 'no, kaysa mga tsismis ng mga artista. So eto po napuna ko mga kaibigan 'no, bilang isang political observer at commentator na rin 'no. Napuna ako na since ang ating pangulo ay naglabas ng ganitong, pagkadismaya at naglabas ng listahan ng mga contractors na 'to, ng mga kung sino mga involved dito, mga kaibigan, at ang pangulo natin ay naglabas ng kanyang direktiba na eto nga, habulin, kailangang imbestigahan ang mga ito. Aba, napansin ko rin mga kaibigan na biglang dumami ang mga senador na biglang naging champion sa paglaban ng katiwalian. Dumami ang mga senador na nagbibida-bida na gusto mga kaibigan, parang lahat sila gustong mag-imbestiga dito sa flood control. Ibig sabihin, dumami ang mga epal nakikisakay sa issue at maging mga kaibigan, yung mga senador na kaalyado ng Duterte administration na walang pakialam mga kaibigan 'no, hindi naman sila nakialam sa mga flood control projects na guni-guni sa panahon ng kanilang tatay. Aba ngayon biglang naging champion sa paglaban sa korapsyon. At mga kaibigan napansin ko ginagamit nila ito para, takpan 'no, yung kanilang ano, the real issue. The real issue, impeachment. Itong, pagdinig mga kaibigan sa mga katiwalian ng Vice Presidente, sa pagdinig sa mga, nilustay ng Vice Presidente. Tinatakpan nila mga kaibigan, ginagamit nila ang issue na ito, legit na issue na ni-raise ng ating presidente ng Pilipinas para questionin at ginagamit po nila ito para makaiwas naman sila at para takpan nila ang bulok na, issue 'no, tungkol dito kay VP Sara Duterte. So, nakikita po natin mga kaibigan kung ano po ang kanilang motibo. Sila ay nakikisakay at sakay na sakay mga kaibigan sa kanilang ginagawa na eto na sila ay nakikisakay sa issue nito 'no. So, guys inom tayong tubig. Talaga mga kaibigan, bulok na bulok. Yan. Dali. Yan. So, eto na nga mga kaibigan 'no, kung kayo ay, maobserba 'no, political observer, mapapansin niyo ito. Simula mga kaibigan 'no, na eto ni-raise ng ating pangulo etong issue na 'to at gusto niyang paimbestigahan, aba, nagsisakay naman ang napakaraming mga senador at eto halos gusto nila na maging champion sa paglaban sa katiwalian. The same senators na kaalyado ng mga Duterte na noong panahon na etong Duterte administration ay, nagsasabi at nagyayabang na meron silang natapos na 13,900 plus, take note 13,900 plus na mga flood control projects, mga kaibigan, na pagdating ng ating pangulo, guys pagdating ng pangulo natin 2022, umulan, yan nagkaroon ng bagyo at bumaha. So, ang masasabi ko dito, mga kaibigan, siguro dapat unahin natin na imbestigahan yung mga nauna na mga flood control projects, yung 13,900 plus na tinapos daw ng Duterte administration. Dahil naniniwala ako na
minana lang ni PBBM, minana lang ng administrasyon ni PBBM ang mga problema sa flood control projects. Kasi mga kaibigan, the same. Yung mga contractors, the same. Pareho din po. Kung sino yung mga contractor sa panahon ni Duterte, the same din po ngayon sa panahon ni PBBM. At alam naman natin, pag upo ng ating Pangulo, hindi naman niya tinanggal lahat ng mga DPWH staff, lahat ng mga empleyado ng DFW, ng ano ba yun? Department Works and Highways, hindi naman niya tinanggal lahat ng mga staff at mga empleyado dyan. So meaning to say, nandyan po yung mga bulok ng mga tauhan ng mga dating administrasyon. Di ba? Rino Angel, contractor ni Bongo. Correct. Contractor po, no? Contractor nila, mga kaibigan. Kaya nakakatawang isipin na ang itong Senado ay nag-iimbestiga ngayon sa flood control project. Samantalang nandyan, no, yung mga sangkot, andyan yung may mga isinasangkot, no, sina Bongo, at nandyan din yung sa DPWH, no, Mark Villar. So, kung sila ay mag-iimbestiga, ito ay magiging bias. Maari nilang proteksyonan ang kanilang mga kakampi, ang kanilang mga kaalyado. Kaya hindi po maganda na sila ay mag-imbestiga tungkol sa mga flood control projects na ito. 'Di ba? Yan po mga kaibigan, no? Kaya ito, Ma'am, Department of Public Works and the Highway. Opo, DPWH, no? DPWH. So, ayan na nga mga kaibigan. Kung titingnan natin, yung 13,900 plus na flood control na na-install or napagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung titingnan natin, napakarami nun. Diba dapat ay nararamdaman natin? Pero bakit pagpasok pa lang ng ating Pangulo ay hindi natin nararamdaman? Dahil umulan, bumagyo, napakalaki ng baha. So ibig sabihin, mukhang guni-guni lang din ang 13,900 plus na flood control na ibinida ng Duterte administration. Lahat ay guni-guni. Diba? Rino Angel, tahimik lang si Mark sa mga katiwalian ng Duterte. Tumpak. Tahimik si Mark Villar. Ni wala lang sinabi kahit isang salita patungkol sa mga flood control na tinapos ng kanyang administrasyon. Diba? So, makikita natin mga kaibigan, no, na ngayon, itong mga senador na to nakikiangkas sa issue na niraise ng Pangulo at ginagamit ito ng mga PDP laban senators, ng mga DDS, no, ginagamit nila ito para sirain ang gobyerno ng ating Pangulo at iangat ang kanilang sarili para takpan ang mga tunay na issue. Ang impeachment ni Sara Duterte, no, na kitang-kita natin. So, dito mga kaibigan, tingnan natin yung mga mag-throwback tayo. Okay. Flood control, flood control or fund control. Ano ba itong tunay dito, no? So mga kaibigan, basahin lang natin itong isang article dito, no? So July 7, 2024, itong article dito, no? So PCIJ in the news. Philippine Center for Investigative Journalism. Yan. So ang sabi po dito mga kaibigan, okay. Former Senator Antonio Trillanes, the 4th on July 5, filed plunder and graft charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in the Department of Justice. Trillanes cited in his complaint a 2018 investigative report published by the Philippine Center for Investigative Journalism, which showed how construction firms owned by the father and siblings of Senator Bongo cornered a number of projects in Davao region for at least a decade.
Respondent Duterte and Respondent Go awarded and or caused the award of billions upon billions of public works contracts to sole proprietorship, which were obviously owned and managed by the father and brother of Respondent Bongo. No? So, eto. Pero mga kaibigan, dininay po ni Bongo ang mga aligasyon. Ang sabi po ni Bongo, I have yet to see the verified complaint, but since this is essentially the same accusations they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and Duterte, he said in statement. No? So, PCIJ's 2018 investigation showed that companies CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply are owned by Go's father, Desiderio Go, and sibling Alfredo Go, respectively. Trillanes noted in his complaint that CLTG is similar to the senator's initials. PCIJ's investigation showed that CLTG Builders was awarded 4.6 billion worth of projects, all from the Department of Public Works and Highways, DPWH. During the time, it won 1.8 billion worth of infrastructure projects and